pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, kami po muli ay nagpupurit, nagpapaabot ng aming taus-pusong pagpapasalamat, pagdadakila at pagluluwalhati sa iyong malapangalan. Salamat, malapay noon sa bawat tuwing balagawain ng isang pinagpala mula sa opening prayer, sa pag-aawitan sa joyful song, sa aling song. Malapay noon sa pag-ilos mo sa aming kalagitnaan, na patuloy mo pinapadama sa amin ang napakatamis na pag-ibig, malapay noon upang kami maging malakas, maging tatag. Salamat din po, malapay noon sa mga patotoo namin na pakinggan, nagsibing kalakasan na aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Malapay noon at salamat din po, malapay sa patuloy na aming minamahal, mga kapatid, nagtatapat, nagbibigay, upang sila po, Diyos, ay pagpatuloy mong pagpalain. Malapay na narito po kami, O Diyos, sa uling bahagi. Malapay na pagkikinig ng word God, pag-aaral ng mga salita, malapay ng bago po lahat. Patawarin mo po, malapay noon, pakalinisin mo po ang aking puso't isipan sapagkat sagaan ng akin ay wala akong magagawa. Malapay noon, hallelujah. Samaan mo po, malapay noon, lakipan mo po, malapay noon, ng kapangyarihan, pag-ibig at pag-unawa ang bawat makikinig. Malapay ng mga salita, malapay noon at sama-sama namin sinasaway lahat ng uri na hadlang sa pakinig ng word of God. Sa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Pa rin natin pinakamahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po ay narako po sa maikling pag-aaral ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. So, bago po lahat, ako po muna ay nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagsambal, pagdadakila, pagluluwalhati, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At ako rin po ay nagbibigay ng dubling paggalang at pagbati sa ating beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Randall Almeida, the end-time prophet of loving God, and as the beloved Almeida children, or beloved Almeida family. Praise God po rin ang ating pinakamahal na Panginoon at hindi natin malimutan, mga inibig ko, ang mga gilintuang aral turo ng ating beloved Pastor Lynn C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, at sa lahat po ng ating mga live webcast viewers sa iba't ibang panig ng mundo. Praise God po rin ang ating pinakamahal na Panginoon at sa lahat po ng ating mga iniibig makapamanggawa sa lugar pong ito ng Baguio City, sa ating po mga awit at manunugtog, at sa lahat po ng ating mga beloved brethren sa lugar na ito. Mga minamahal, isa pong pagpalang gabi. Mga minamahal sa inyong lahat. Praise God po rin ang ating pinakamahal na Panginoon. So, take note po natin, mga inibig, ang ating pong pag-aaralan, ating pong paksa, mga minamahal, ay making God your last resort, one step back. Amen? Praise God, puri na ating pinakamahal na Panginoon. So, basahin po muna natin ang ating key verse sa ating pong Tagalog-English. Pagibasa po ang mga awit. This is Psalms chapter 16, verse 5. Psalms chapter 16, verse 5. The Lord is the portion of mine inheritance and of my cup, the maintenance my Lord. Amen. Tagalog po. Dito sa aklat ng awit, muna tayo 16:5. Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro. Iyong inaalalayan ang aking kapalaran. Amen. Praise God. God bless po sa pagbabasa ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. So, mga minamahal, madalas na ginagawa nating huling option ang Diyos sa ating buhay. Kagaya ng isang kaganapan sa Biblia sa buhay ni Leah. Isang babae na hindi makita ang pagpapala sa kanyang mabait na Diyos. Dahil nakapos siya sa pagkakas sa ibang bagay. Sa Genesis chapter 20, si Jacob sa bayan ng Haran at doon nakilala niya si Raquel na kanyang iniibig. Ngunit si Jacob ay dinaya ng ama ni Raquel dahil si Leah ang ipinakasal nito kay Jacob imbis na si Raquel. Dahil ang tradisyon sa lugar na yon ay hindi maaaring mag-asawa ang bunso hanggat hindi pakasal ang panganay. So mababasa po natin yan dito sa Genesis. Ako na po ang magbabasa, mga inibig ko. Genesis chapter 29, verse 26.
At sinabi ni Laban, hindi ginagawa ang ganyan dito sa aming dako na ibinibigay ang bunso bago ang panganay. So kaya napilitan si Jacob na manilbihan uli sa pamilya ni Raquel ng another 7 years. At nang matapos ang 7 taon, ipinakasal na kay Jacob si Raquel. Minahal ng gusto ni Jacob si Raquel, ngunit hindi niya minahal si Leah. Kaya hindi, pakibasa po sa sumusunod na talata dito po sa Genesis chapter 29, verse 31. Beloved Bible reader. From the book of Genesis, chapter 31, or 29, verse 31. And when the Lord saw that Leah was hated, and he opened her womb, but Rachel was barren. Dito sa aklat ng Genesis 29:31, at nakita ng Panginoon si Leah ay kinapuputan niya at binuksan ng kanyang bahay bata, datapwat si Raquel ay buo. God bless po sa pagbabasa ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. So nahabag ang ating dakilang Diyos sa kalagayan ni Leah. Kaya binigyan siya ng mabait na Diyos ng anak. Binigyan siya ng blessing si Leah, mga inibig ko. So mababasa natin, mga inibig at minamahal ko mga kapatid, dito po sa aklat po ng Genesis, chapter 29, verse 32, hanggang para panawaan po natin ang ating pong pinag-aaralan. Genesis, kabanatang 29, ang talatay 32 hanggang 34. At naging si Leah at ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Ruben, sapagkat kanyang sinabi, sapagkat nilingap ng Panginoon ang aking kapighatian, dahil sa ngayon mamahalin ako ng aking asawa. At naglihuli at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, sapagkat narinig ng Panginoon ako'y kinabubuotan, ay ibinigay rin naman sa akin ito at pinangalan niyang Simeon. Sa 34, at naglihi uli at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, ngayoy masasama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kanya ng 3 lalaki, kaya't pinangalan niyang Levi. Amen. Amen. God bless po sa pagbabasa ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. So napasin po ba ninyo mga minamahal, sa unang bersikulo na inakala ni Leah na dahil siya ay nakapagbigay kay Jacob ng unang anak, ay mamahalin na siya ng kanyang asawa. So sa pangalawang bersikulo, inakala ni Leah na mawawala na ang galit sa kanya ni Jacob dahil lang sa pangalawa nilang anak. At sa huling bersikulo na inakala ni Leah na sa wakas, sasama na sa kanya si Jacob dahil 3 na ang kanilang anak ni Jacob. Amen? Nakikinig ba tayo? Isig po ba tayo? Amen. Praise God. So binigyan si Leah ng 3 anak dahil nakita ng Diyos ang paghihirap ni Leah. So at narinig ng Diyos ang mga karaingan nito, kaya't nahabag ang Diyos at siya'y inalalayan sa kanyang kalagayan. Ngunit anong ginawa ni Leah matapos niyang makasumpong ng biyaya buhat sa ating dakilang Diyos? So itinuon niya, mga minamahal, ang biyaya upang palugdan si Jacob na magpapakasaling magkaroon ng pagmamahal sa kanya si Jacob. Hindi nagawang magpasalamat ni Leah, mga minamahal ko mga kapatid, sa mabait na Diyos. Hindi nagawang purihin man lang ang Diyos na siya'y kinabagan dahil sa busy si Leah, mga minamahal, na mas priority ang palugdan si Jacob, mga minamahal. Amen? Amen? Nakuha po ba natin? Ganon din tayo, mga Kristiyano, madalas na ginagamit natin ang mga pagpapala buhat sa ating Diyos, mga minamahal. Yung katagunan ng ating mga panalangin bilang mga kasangkapan upang makuha natin ang ating early desire. Amen? So mga minamahal, dito po, meron po tayong ilustrasyon. Gaya ng isang ilustrasyon na ito, isang babae at isang tindahan ng damit.
So madalas makita ang babae ng may-ari ng isang butik. Mga inibigo, ang isang babae sa labas ng kanyang tindahan at pinagmamasdan ang damit at nandoon sa loob niyon. Mga minamahal. Kaya't isang araw ay pinapasok ng may-ari ang babaeng ito sa loob ng kanyang tindahan at binigyan siya ng pagkakataon ang babaeng iyon, mga minamahal, na tiningnan ang bawat box ng damit at kunin ang pinakamagandang damit na makikita niya. Ngunit isang kondisyon, mga minamahal ko mga kapatid, anumang damit ang lagpasan niya ay hindi niya na pwedeng balikan at mulit kunin. Amen. Kaya binuksan ng babae ang bawat box upang makita ang laman nito. At halos lahat ng mga box ay nag-aakalang mas magandang damit ang nasa kasunod na mga box. Doon niya ay napansin, mga minamahal, na habang lumalayo, siya ay pumapangit ang mga damit nasa loob ng box. Hanggang sa marating niya ang dulo, doon niya na-realize na ang pinakaunang box pala ang the best choice. So ang lesson, mga inibig ko, ang punto ng kwento, kahit na nakita ng babaeng ito na napakagandang damit na ang laman ng unang box na ito'y kanyang binuksan, mga minamahal, mas pinili pa rin niyang subukan, tingnan ang mga kasunod na box dahil akala niya na mas magandang damit pa ang laman ng mga ito. Sa dulo ay na-realize na mali pala ang paglampas niya na makuha sana ang pinakamagandang damit. At dahil nga sa kondisyon na binigay nung may-ari na hindi niya pwedeng anumang nalampas niya. Kaya grabe ang paghihinayang ng taong ito, mga minamahal. So dahil mas na sana siyang makuha ang pinakamagandang damit na pinalagpas niya. Amen? So mga minamahal, gaya nating mga Kristiyano, mga minamahal, katulad tayo ng babaeng ito, mga minamahal, natagpuanan natin ang the best, mga minamahal, pero madalas natin lagpasan na kasi akala natin mayroon pa tayong mahanap na mas better. Inahabol natin palagi yung greener side, mga minamahal. Kaya kung iba sa atin, mga minamahal ko mga kapatid, iba sa atin ay tumalikod sa pagkatawag sa kanila, sa pag-aakalang mas gaganda ang buhay nila kung uunahin nilang habulin yung greener side, mga inibig. Iniwan natin ang paglilingkod para bigyan priority ang pag-aaral at paghahanap buhay. Wala nang po mga minamahal ko mga kapatid sa mga bagay na yan, minamahal dahil yan po ay isa sa basic na mga pangangailangan ng tao. Amen? Ngunit hindi ba natin naisip na ibinigay pala ng Diyos, mga minamahal, sa atin ang the best choice? Amen? So ikaw ngayon, mga minamahal, ay nakakatayo sa banal na pulpito at nagagamit sa banal na upasan ng mabait na Diyos habang nag-aaral, mga minamahal. Kung ikaw ngayon ay naririto at nakakadalo, mga minamahal, habang naghahanap buhay, mga minamahal, ang sabi, mga minamahal, mas better pa daw yan kaysa ikaw ay nandoon sa inakala mong greener side, pero wala ka na kay Kristo. Amen? Is God, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Mga minamahal ko, mga kapatid, kaya mababasa natin ang kahulugan, mga minamahal, ng ating pinag-aaral dito po sa Ephesians chapter 3, verse 20. Dito sa aklat ng Efeso 3:20, ngayon, sa makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hiningi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin. Amen. Praise God. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Huwag nating kalilimutan, minamahal, ang Panginoon, ang siyang ating pastol, mga minamahal. Amen? Kung nasaan man tayo ngayon, kayang-kaya ng mabait na Diyos, mga minamahal, na gawin greener side ang ating kinaroroonan at kinalalagyan. Amen? So nga, mga minamahal, God can do all things, but what you could ever ask or think, mga minamahal. Kaya asan man tayo, dahil ang ating dakilang Diyos, yun ang ating greener side.
Sabi nga ng kanta, mga minamahal, you quit looking for the better because you can have the best, mga minamahal. Amen? Amen. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon sa mababasa natin, mga minamahal ko mga kapatid, dito po sa last verse. Mga minamahal ko mga kapatid, para maunawaan natin dito sa Genesis chapter 29, verse 35. Genesis kabanatang 29, ang talata ay 35. At muling naglihi at nanganak ng isang lalaki at nagsabi, ngayoy aking pupurihin ng Panginoon, kaya't pinangalang Huda at hindi na nanganak iba. Amen. Praise God. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Nagkaroon si Leah ng isang realization, mga minamahal, dahil sa naunang 3 anak niya. So wala siyang ginawa kundi maghabol. Amen. At napagod siya at ganun na lamang palagi ang kanyang ginagawa, mga inibig ko. Kaya naman siya ay muling pinayayaan ng mabait na Diyos ng kanyang ika-4 na anak at sinabi na Leah, mga minamahal, sa pagkakataon namang ito ay aking pupurihin ang Diyos. Amen? So nakakapagod nga, mga minamahal, kung buhay natin ay ilalaan natin sa paghahanap ng mas better. Amen? Dahil lang sa pag-aakala natin, the grass is always greener on the other side, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya nakakalungkot, mga minamahal, na bagay madalas nating ginagawa lang natin naging stepping stone ang Diyos, mga minamahal. Ngunit hindi po stepping stone lang ang Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, dahil ang dakilang Diyos mismo ang ating reward, mga minamahal, ang ating portion, mga minamahal. Kung nagtatanong ka ng ano, mga minamahal, kung ano po ba ang makukuha natin sa ginagawa nating paglilingkod, kapatid, ang Diyos mismo, mga minamahal, ang makukuha mong gantimpala. Amen? Dahil kung nasa iyo si Kristo, hindi mo na kailangan hanapin ang better dahil natagpuan mo na ang the best. Amen? Natagpuan na natin ang the best, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya po, mga minamahal, bilang pagtatapos, katulad ni Leah, isang tanong po ang aking iiwan sa inyo, mga minamahal. Kapatid, kailan mo sasabihin, this time I will praise God? Amen? Kailan ba magiging ang Diyos naman ang ating uunahin, mga minamahal? Kaya sabi nga, mga minamahal ko mga kapatid, but no matter how often we make God a last option, nonetheless, He is still the best choice we could ever have, mga minamahal. So basahin ko po muli, mga minamahal, para maunawaan po ninyo, mga minamahal, but no matter how often we make God a last option, nonetheless, He is still the best choice we could ever have, mga minamahal. At hindi tulad ng kwento ng babae na nasa butik, mga minamahal ko mga kapatid, ang Diyos ay ilang beses man natin siyang lagpasan dahil mas priority natin ang mga ibang bagay, mga minamahal. Pakatandaan natin, mga minamahal, andun lamang siya, kung natin siya iniwan, mga minamahal ko mga kapatid. Is waiting, mga minamahal, naghihintay ang ating pinakamahal na Panginoon. He is always one step back away, mga minamahal ko mga kapatid. At siya mismo, mga minamahal, ang tatakbo upang tayo ay salubungin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating paglilingkod, paglapit natin sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, napakapalad natin. Sapagkat, mga minamahal, kahit nakalimutan natin, nalagpasan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal ko mga kapatid, andyan pa rin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, sa salubong, mga minamahal, sa bawat isa sa atin, kahit tayo nagkukulang sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Tandaan natin, mga minamahal, habang inaawit natin ang awiting ito, mga minamahal, when God ran, mga minamahal ko mga kapatid, purihin natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Andyan palagi ang mahal na Panginoon sa bawat sa atin, mga minamahal. Hallelujah, sa ating pagdaligod minsan, mga minamahal ko mga kapatid. Habang tayo po, mga minamahal, nilalagpasan natin yung the best, mga minamahal. At tayo po ay naghanap pa ng better, mga minamahal ko
Ang sabi, mga minamahal, ang mismo ang ating dakilang Diyos sa ating paglapit sa salubungin tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Patuloy natin. Awitan ang ating dakilang Diyos. Unawain natin yung ating pinag-aralan. Napakabuti ng mabait na Diyos. Mga minamahal. Hallelujah. Habang inaawit ang wedding kantahan. Immovable, omnipotent, powerful, awesome Lord. Oh, hallelujah. Victorious warrior, commander, King of kings, mighty conqueror, and the only time I ever saw him run. Hallelujah. When he ran to me, he took me in his arms, held my head to his chest, said my son's coming home again, lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness and sorrow. He said, son, you know I still love you. He caught me by surprise when God wrong. Hallelujah! I knew I broke his heart, and I wondered then if things could ever be the same. Then one night I remember his love for me, and down the road I could see it was the only time. The only time I ever saw him run. It's when he ran. Mga minamahal, wala nang masigit pa sa buhay. Dala kay Kristo, nakita natin ang mabait na Diyos sa ating kalagayan. Nanininig tayo ng ating mga dasal. Kalamay natin siya sa ating mga kapagkitian, mga minamahal. Hindi kailanman iniwan niya at tungkulin, mga minamahal. Hindi mo kailangan talikuran ang iyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Dahil tapat ang Diyos, sapat ang kanyang biyaya, mayaman siya sa habang katawa, mga minamahal. I knew I broke his heart, and I wondered if this could ever be the same. Then one night I remember his love for me, and down this road I could see it was the only time. Was the only time I ever saw him run. Then he ran to me. Hallelujah! Hindi mo kailangan iwan ang iyong pagtangkulin, mga minamahal. At hindi mo kailangan talikuran ang iyong paglilingkod, mga minamahal. Dahil tapat ang Diyos. Sapat ang kanyang biyaya at mayaman siya at habang katawa, mga minamahal. At kung ikaw man ngayon, mga minamahal, ay umalis at tumalikod, at hindi mo alam kung paano ka makakabalik, tandaan mo, kapatid, mabait ang Diyos. At kasing lapit lamang siya ng dasal, at siya naghihintay, mga minamahal, sa iyong pagtawag. Sa kanya, mga minamahal, hallelujah. I saw him. Hallelujah. Tandaan mo, kapatid, mabait ang Diyos.
mga minamahal, makatandaan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinlapit lamang ng dasal, mga minamahal. Kahit na tayo, mga minamahal, ay napakalayo-layo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pagkatandaan natin, mga minamahal, napakabait ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hinihintay tayo ng mahal ng Panginoon. At siya mismo ang sasalubong sa atin, mga minamahal, sa ating pagbabalik, sa ating paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Puri-puri ang mahal ng Panginoon, mga minamahal. Habang may oras pa at panahon, mga minamahal, maglingkod tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Magpatuloy tayo, mga minamahal. Kaya sabi nga, mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon. Sinlapit lamang ng dasal, mga minamahal. Napakadali lamang, mga minamahal. Wala na tayong hahanapin pa. Nandito na tayo sa totoong gawain. Nandito na ang the best choice, mga minamahal. Magpapatuloy tayo sa ginagawa natin. Habang patuloy natin inawit ang chorus na ito, mga minamahal. Patuloy natin papurihan ang mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ipabot natin sa ating mabait na Diyos ang ating pagpapasalamat, pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! It's a at my head to shine, send my sun coming home again to my face. Wipe the tears from my eyes, with forgiveness sins for you ran to me, you took me in his arms, and my head to shine, send my sun coming home again to my face. Wipe the tears from my eyes, with forgiveness sins for is inside. Oh, I surprise with God rest. Puri natin pinakamana. Lahat tayo magpabot ng pagpapasalamat sa ating pinakamana. Napakalapit lang ng mahal na Panginoon. Sinlapit lamang ng dasal. Kaya po, mga habang naghihintay sa iyong pagtawag sa mga minamahal, napakapalad natin, mga minamahal. Sapagat nakita natin ang the best. Nakita natin ang mahal na Panginoon sa ministrong ito. Lumakip sa bawat sa atin, mga minamahal. Pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Pinagaling ng mahal na Panginoon ang ating mga ramdaman. Dati walang-walang bawat sa atin, mga minamahal. Ngayon nagkakamit tayo na nagtatamasa tayo ng mga pagpapala na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. May tunay na ginamit ang ating dakilang Diyos. In time from the loving God, beloved noble evangelist Pastor Wilson Almeida, and the beloved Almeida. Itinuro nila, mga minamahal, ng buong tapang ang salita ng mahal na Panginoon. At tayo po ay nagkamit ng mga pagpapalang ito, mga minamahal. Plus buhay na walang hanggan. Manalangin tayong lahat sa ating pinakamahal na Panginoon. Naririnig tayo ng mahal na Panginoon. Nakikita tayo ng mahal na Panginoon. Sa mga oras ito, mga minamahal, bukas ang pantinig ng mahal na Panginoon. Ang sabi, mga minamahal, nakatunghay ang mahal na Panginoon sa kanyang mga anak, mga minamahal, lalo na sa gawain ito. Mga minamahal ko, mga patid, na kumikilos sa malan ng presensya ng mabait na Diyos. Lahat ay malalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Kailangan natin ng lakas, tibay at tatang ng ating pananampalataya at paglilingkod sa mahal ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah, dakilaw para naming Ama. Diyos na makapaninsalaan, mamanas na matamis. Sa pangalan mo, pinakamahal na Panginoon sa Kristo, narito po kami muli, Mahal Panginoon. Sama-sama, nakikita mo, Mahal Panginoon, ang bawat sa amin, Mahal Panginoon.
patuloy kami, malapay noon, lumalapit sa iyo, malapay noon, bigyan mo kami ng kalakasan sa lahat, malapay noon, aming minamahal, na mga kapatid na naghihina sa pananampalataya, palakasin mo at patatagin mo ang kanilang pananampalataya, paglilingkod sa iyo, malapay noon, patuloy mo kaming panghawagan, tulungan, malapay noon, maging Panginoon, ng mga loved ones, unsaved loved ones, ng aming minamahal na mga kapatid, tawagin mo rin sila, na wala Panginoon, lalo na sa mga nawala, malapay noon, ibalik mo sila sa iyong malagawain, malapay noon upang kami sama-sama na maglilingkod sa iyo, malapay magmamana ng buhay na wala hanggan at kami dinadalangin din sa iyong patuloy na kalakasan, mabang buhay, malusog na mga tawa ng aming very beloved noble pastor, mga beloved elementary children, pagpalain mo sila, malapay noon, hallelujah, sa lahat na narito, malapay noon, tugunin mo sa imalang kaparaanan, ano man ang kahilingan ng aming minamahal na mga kapatiran, malapay noon, bigyan mo ng kasagutan, kagalingan, makaramdaman, kalutasan ng mga problema, malapay, lutasin mo sa pangalan ni Jesus. Bilang na po ng kontak, ipatong natin ang ating kanang kamay sa ulong kalibang kamay natin sa mga pati ng ating mga karamdaman. Isipin natin ating beloved pastor, nagliyan sa atin, saway po natin ang lahat ng uri mga karamdaman, halos sa mga pangarap, ang ngalan ni Jesus. Sama-sama ng pinagkakaisa na tinataboy, pinapalayas, all kind of diseases, mula ulo hanggang talampakan, sama-sama namin sinasaway at tinataboy, pinapalayas, di mo na cancer, leukemia, diablo, sakit sa puso, sakit sa lapay, sakit sa bato, tuberculosis, asthma, kidney trouble, panlalabo ng mata, di mo na pagkapilay, hallelujah, di mo na makatarata, di mo na matrangkaso sipon, masakit na makasukasuan, di mo na virus, dengue, kasaw demonyo ng pertuiko, cast out in Jesus' name. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, be healed, be healed. In Jesus' name. Praise the Lord. Purihin natin pinapangalanan. Tayong lahat ay sumigaw ng 3 beses. Hello, praise the Lord. Wala pong magbibiro upang yung ating may pinalayas ay milya-milya tayo sa ating sabay-sabay po tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagdadakila, pagluluwalhati ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo po ay